Kanya sa'yo. Malakas bro, malakas. Sound. 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 Malakas yung echo. I'm back. Hello mga kapatid. Good morning po sa bawat isa. Ay, para wala akong kausap pa. Good morning sa isa sa mga nasa online. Hello po sa inyo. Pinabati po namin kayo lahat. At salamat po sa presensya nyo mga kapatid. May kasama na po ako ngayon. Good morning mga kapatid. Good afternoon. Kaya pala walang sumasagot. Kasi mali yung sinabi ko. 2:00 na pala. Hey, amen. Okay. I feel the presence of the Lord mula kanina pa. Ano? Talagang on fire. Medyo po ba yung echo? Echo. Okay lang. Okay. Anyway, sana maintindihan niyo po yung mga words na sasabihin ko sa mga oras na ito. On fire. Ang team po natin sa buwan na ito ay pakibanggit po, on fire. On fire. Nararamdaman niyo po ba yung init ng katabi niyo? Init. Hindi po physical kasi malamig ngayon eh. Palamig na po ngayon eh. Hello, sound check. Yan, medyo okay naman na. Okay, on fire. Nararamdaman po natin ng init. Dahil ang series po natin ngayon ay on fire. At napakaganda po ng ibinigay na mensahe po sa atin ng Panginoon sa oras na ito, mga kapatid. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon is Clean Vessels. Clean Vessels. Maaari po ba natin sabihin sabay-sabay? Clean Vessels. Clean Vessels. Kailangan pa po bang i-explain ang clean vessels? Para ang dali na pong sabihin ay intindihin. Ano? Nauna, si brother, nagkataka, ano ba yung clean vessel? Clean vessels. Ang vessels po is instrument. Ano po? Instrumento na ginagamit. Ano, amen. Yan po. Ang text naman po nating pag-aaralan sa araw na ito ay makikita po natin sa book of 2 Timothy chapter 2 verse 21. Okay, basahin ko po, sundan nyo na lang po ako habang binabasa ko. Ang sabi po rin sa verse 21, if you keep yourself pure, you will be a special utensil. Ang ibig sabihin po ng utensil sa ibang translation is vessel, kagamitan, for honorable use. Your life will be clean. Kung kinikip po natin yung self po natin as a pure. Amen? Your life will be clean. And you will be ready. Are you ready mga kapatid? And you will be ready for the master. Sino yung master natin? Na walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? To use you for every good works. Are you ready na magamit po na tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, sa kanyang gawain at paggawa ng mabuti? Si Pablo, mga kapatid, ang sumulat po ng Timothy, ano po? Si Pablo, in-urge po niya si Timothy, in-urge po niya yung young pastor na ito. Sino po yung mga future young pastor dito? Ba't ako? Wag lang gano'n. In-urge po niya itong young pastor na ito, na si Timothy, na panatiliin po niyang pure o malinis ang kanyang buhay. Amen? Upang siya ay maging isang kasangkapang kagamitan. Nakuha po natin? Upang siya ay maging kasangkapang kagamitan para sa paggawa ng mabuti. Ang tanong, bakit? Di ba? Bakit kailangan natin maging clean vessel sa harapan ng Panginoon? Why important to be clean vessels before God? Di ba parang medyo katanungan sa atin yan? Bakit nga ba? Kasi kung madumi ang kagamitan, hindi naman siguro siya magiging kagamit-gamit, right? Di ba? Halimbawa, magluluto ka. Gamit mo is madumi. Gagamitin mo ba yan? Hindi, di ba? Hindi siya magiging kagamit-gamit. So, why important to be clean vessels before God? Bakit nga ba importante na maging malinis na instrumento tayo? Because it reflects God's holiness. Because it reflects God's holiness. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Ang sabi po dyan sa 15, but now you must be holy in everything you do. Lino, no? Dito pala nagsasalita ng Panginoon sa atin, sa buhay natin. Just as God who chose you is holy. Tayo po ba pinili ng Panginoon, mga kapatid?
Amen. For the scripture says, you must be holy because I am holy. Tinawag tayo ng Panginoon para maging holy kasi siya ay banal. Our God is holy. Amen? Ang ating Diyos ay nag-set ng standard of morality, mga kapatid. He is God of mercy and just. Hindi po siya katulad ng mga Diyos noon, na katulad ng mga Diyos ng mga Romano na sila ay gusto lang nila ay puro war and adultery. Hindi katulad ng ibang Diyos noon, ang ating Diyos na katulad ng mga Diyos ng mga pagans, mga pagano, na ang gusto lang nila ay mga alay, mga handog at mga sacrifice na mga dugo, Yun yung mga gusto nila. Kaya naman nag-expect ang Diyos natin na tularan natin siya by following his high moral standard, mga kapatid, by following his high moral standard and being both merciful and just. Ina-expect ng Lord na maging ganun tayo. Ang ibig sabihin nitong sulat ni Pedro, mga kapatid, na ang lahat ng parte ng buhay natin at ng karakter natin ay dapat dumaan sa proseso na makiayon tayo sa standard ng Diyos to become holy like Him. Nakakasunod po ba tayo? Ayan. Ito ang problema. After natin i-commit yung life natin sa Kanya, after natin i-accept ang Lord as our Lord and personal and Savior, anong problema? Parang ang sarap bumalik sa dati kong ginagawa. Di ba? Minsan, nararanasan niyo po ba yun, mga kapatid? Yung old nature po natin, naranasan niyo po ba yun? After po natin i-commit ang life natin, in-accept natin si Lord, parang ang sarap bumalik sa nakaraan kong ginagawa. Naranasan niyo po ba yun? Ala kayo. But Peter tells us and reminding us, mga kapatid, to be like our Heavenly Father, amen, holy in everything you do. Nire-remind tayo ni Pedro na kailangan maging holy tayo sa lahat nating ginagawa. Ang ibig sabihin po kasi ng holiness, mga kapatid, ay totally devoted and dedicated to our God. Amen? Sinaset aside mo na yung self-desire mo. Nakaset apart ka na sa influence ng kasalanan. Amen? Ganun po tayo. We are now different and set apart. Yan ang quality ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya dapat ang focus at priority natin ngayon, walang iba kundi po siya. Amen? Ang init. Para ako nang naiinitan ngayon, ang init. Amen? We cannot become holy. Ulitin ko po. We cannot become holy in our own. Naunawan po natin? We cannot. We cannot, kapatid. But, ayan, pag minarinig tayong but, dapat matutuwa na tayo. No? But, God give us His Holy Spirit. Binigay niya sa atin yung banal na Espiritu to help us to obey Him and give us power, mga kapatid, to overcome sin. So rely on God's power, mga kapatid, to free us from sin to become holy like Him. Naunawan po natin, mga kapatid, malinaw po ba? O medyo mabilis po, bagalan ko ng konti. Importante po na tayo ay maging isang clean vessel, mga kapatid. Do you believe in that? Importante po yan. Para mapangyari ang purpose, ulitin po, para mapangyari yung purpose ng Lord sa buhay po natin. Para mapangyari ang purpose ng Lord sa mundong ito. Kumbaga, preparation ito ng Lord, yung pagiging clean vessel, preparation ito ng Lord sa atin to do good works. Ayan. At gusto ng Panginoon na maging useful ka. Gusto ng Lord maging useful ka. Inuulit ko, maging useful ka, kapatid. Amen. Kaya mahalaga na maging isang malinis na instrumento tayo. Isang malinis na vessel tayo sa harapan ng Lord. Very important yan. Para makuha natin yung approval niya. Okay, magagamit na kita. Bago tayo magamit, effectively. Amen? Effectively, sa purpose po ng ating Panginoon. Kasi kung hindi po tayo malinis, mga kapatid, hindi po niya tayo magagamit. Pwede kang tumayo, pero hindi ka magiging effective. Kung hindi ka clean vessel sa harapan ng ating Panginoon kasi wala pang approval. Now, nakita na natin ang kahalagahan kung bakit importante pong maging clean vessel or pure vessel sa harapan po nating Panginoon. Okay, dito na po tayo ngayon maglulundo sa passage natin. Amen? Ang tanong ngayon, lalim po ba? Lundo. Yun. How? Ito yung tanong ngayon.
How to maintain our vessels clean before God. Alam na natin kung ano yung dahilan kung bakit kailangan natin maging clean vessel. Ngayon naman, paano naman natin i-maintain para maging isang clean vessel? Are you willing to maintain your vessels clean, mga kapatid? Amen? Sa passage po natin ngayon, may 3 po tayong kasagutan on how to maintain our vessels clean. Are you ready, mga kapatid? Okay, fasten your seatbelt. Alisa po tayo. How to maintain our vessels clean before God. Number 1, stay away from sin. Stay away from sin. Ganda na ito. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, ang sabi po diyan, kasunod lang po ito ng binasa natin kanina, Run from anything that stimulates youthful lust. Ulitin po para maunahan po natin. Ini-urge po ni Pablo, sinasabihan po ni Pablo si Timothy, young pastor Timothy, dito sa bagay na ito. Run from anything that stimulates youthful lust. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Run from anything that stimulates youthful lust. Naalala niyo po yung... Okay, bago po tayo dumaan doon. Dahil ang kasalanan wait lang po. Sa talatang ito, na binasa po natin, amen, yun po, sinabihan nga po niya ni Pablo si Timothy na umiwas or tumakbo sa mga masasamang gawa. Ang sabi din po sa 1 Thessalonians, basahin po natin yung 1 Thessalonians, supporting verse po niyan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. Stay away from every kind of evil. Malinaw po ba? Ang linaw, di ba? Stay away from every kind of evil. Dahil ang kasalanan ay malakas. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi mo yan kaya, kapatid. Sabi mo sa tayo, hindi mo kaya yung kasalanan. Ayan. Kaya niyang sirain, wasakin, o guluhin ang buhay mo. Ganun po ka-powerful ang sin. Isa ito sa pinakadahilan para mahirapan po tayong i-maintain yung pagiging clean vessel po natin. Amen. Naalala niyo po yung kantang, O tukso, layuan mo ako. Ang paki ng boses ko. O tukso, layuan mo ako. Naalala niyo po? Amen. Naniniwala, tama po kaya ito? Sa tingin niyo po, tama po ba yung kantang, yung sentence na yon? O tukso, layuan mo ako. Mali, kapatid, kasi never kang lalayuan ng tukso. Yan. Lalapit po yan sa iyo. Lalapit ang tukso sa iyo. Si Satan, hindi lang yan double time mag-work. Hindi lang yan double time magtrabaho para ikaw ay tuksuhin para magkasala. Amen. Kundi si Satan, triple time yan nag-work. Tayo, double time po ba tayo nag-work sa Panginoon? Double time po ba natin binabantayan sa sarili? Triple time po ba tayo nag-work para sa Panginoon? Kung nag-work ang kaaway sa atin ng triple time, double time, dapat ganun din po tayo. Labanan po natin siya. We are fighting, amen, sa spiritual battle. At kung kinakailangan maraming armies of demons, ang kailangan ni Satan para ikaw ay tuksuhin, para mahulog sa kasalanan, amen, gagawin ni Satan yun. Kaya nga dapat, ang tamang lyrics dun sa kanta, ba't sa kanta tayo nagpunta? Ang dapat lyrics sa kanta, O tukso, lalayo ako sa'yo. Baka naman tayo pa yung mismo yung lumapit sa tukso. Wag naman ganun, Tayo, O tukso, ako ang lalayo sa'yo. Run. Stay away from every kind of evil, sabi ng verse. Yan po ang sabi sa verse na binasa po natin. Sino pong Bible character ang naaalala nyo or kilala nyo na tumakbo sa temptation leading to sin? Genesis chapter 39. Si Joseph, amen? Di ba? Naalala niyo po yung story ni Joseph? Di ba? Nung inakit siya nung asawa ni Potiphar, yung wife ni Potiphar, inakit si Joseph, ang time na yan, hindi na po natin siya papalawakin, babasahin, na gusto ng asawa ni Potiphar na magsiping sila ni Joseph. Amen? Yung man of God na Lord si Joseph. Pero anong ginawa ni Joseph, mga kapatid? Nung nandun na siya sa kalagitnaan ng temptation, tumakbo siya. Tama? Iniwan niya yung wife ni Potiphar. Grabe yun. Hindi po ba kayo namamangha doon?
Kasi ang lakas sa part na yun, ang lakas ni Joseph. Kasi kung hindi niyo po na ang daling pakinggan, ang dali lang sabihin, kung tayo yung nasa kalagitnaan na ng temptation, hindi pa kayo nagkakasala kasi tinetempt ka pa lang para magkasala. Nasa kalagitnaan ka ng temptation, mapalalaki ka man, mapababae, tapos aakitin ka niya para magkasala ka. Kaya po ba natin itong ginawa na response ni Joseph, mga kapatid, na takbuhan yung kasalanan? Kaya po ba natin? Kung mahina po tayo doon, bibigay tayo. Kung mahina po tayo, bibigay tayo. Amen? Lalo na ang scheme o strategy ni Satan. Ano po yung scheme or strategy ni Satan? Kung ano yung weakness mo, kung ano yung kahinaan mo, doon kanya titirahin. Doon kanya aatakihin. Kapatid. Kasi alam niya, mabilis kang bibigay dyan. Mabilis kang bibigay dyan. To lead us to become unclean before God. Ito po ang spiritual battle natin na tinatawag, mga kapatid. We are fighting to the rulers of this world and to the principalities of this world. May kasalanan, ito po, I have a question, mga kapatid, sa inyo, na kayo lamang po ang makakasagot. Watch this. May kasalanan ka ba na hirap na hirap kang i-resist? Ulitin po. May kasalanan ka bang hirap na hirap kang i-resist hanggang ngayon? May mga temptation ka bang hirap na hirap kang i-resist or labanan hanggang ngayon? Ayan. Higit po lalo pa nga, kapatid, sa mga nagpapagamit. Sa mga nagpapagamit po sa gawain po ng Panginoon. Hindi lang po dito sa stage, maging sa mga iba't ibang klaseng ministry, sa mga nagpapagamit po sa Lord. Kung tayo po ay nagpapagamit sa Lord at may tinatago po tayong kasalanan, ulitin po, kung tayo nagsiserve sa Lord at may tinatago po tayong sin sa ating mga puso o ginagawa, mga kapatid, until now, ginagawa mo pa rin yung kasalanan na yan, I want to say this, mga kapatid, binababoy po natin ang gawain ng Panginoon. Binababoy po natin ang gawain niya. Holy. Yes, holy po ang gawain ng Panginoon. Banal po ang gawain ng ating Panginoon, mga kapatid. Holy po. Hindi po niya tatanggapin yung pagsiserve mo kung ikaw ay may tinatagong kasalanan sa iyong puso at ginagawa. At habang naglulublob ka, lumalangoy ka sa kasalanan na yan, nag-e-enjoy ka dyan, hindi ka magiging kagamit-gamit, mga kapatid. Hindi po malulugod ang ating Panginoon kung meron po tayong tinatagong kasalanan. To make it clear, kapag nakikita niyo po ba si Bro Andrew, yan, example ng sarili ko. Kung nakikita niyo po ako na may ginagawa po akong kasalanan, magiging effective po ba kaya ako sa inyo to deliver His word now? Hindi po, di ba? How much more kung ang Panginoon ay nakikita niya ako nagsiserve tapos may ginagawa akong kasalanan? Di ba? Hindi po ako magiging effective. Hindi po ako magiging kagamit-gamit. But thank God. But thank God, hindi pa huli ang lahat sa mga nagpapagamit sa Panginoon or kung mayroon man tayong tinatagong kasalanan or ginagawa. Thank God dahil hindi pa huli ang lahat. Dahil ibinigay po niya yung 1 John 1:9. Ano po sabi na po ng 1 John 1:9? But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Amen. Ay, so bro, meron naman palang 1 John 1:9. Gawa mo ng kasalanan, tapos humingi na lang ako ng tawad. Huwag po natin naabusuin yung verse yan, mga kapatid. Huwag po natin naabusuin yun. Repent and sin not, mga kapatid, again. Para makapagpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Stay away from sin. Ito po, word of wisdom. Remove yourself physically. Remove yourself physically from any situation. Amen? That stimulates your desire to sin. Ulitin ko po. Remove yourself physically. Yung katawan po natin. Amen? From any situation that stimulates you to lead your desire to sin. Amen? Dapat maging intentional po tayo. Dapat may effort po tayong ginagawa para lumayo at tumakbo sa temptation at kasalanan. Be intentional, mga kapatid. Intentional kung gumawa ng kasalanan. Hindi po ganoon. Maging intentional po tayo na lumayo po sa kasalanan. Ang kasalanan po ay may consequences. Hindi na po natin iisa-isa yan. Ang dami po niyan. May consequence po ang kasalanan. Ang kasalanan po at ang consequence na yan, mga kapatid, yan po ang kukunin po niya yung daan
para sa plano at purpose ng Lord sa buhay mo. Medyo ata malalim eh. Kukunin ng consequence na yan at kasalanan na yan, amen, para yung plano ng Lord sana sa iyo ay hindi mapangyari. Ang purpose sana sa iyo Lord ng Lord ay hindi mapangyari because of that sin at yung consequences na ginawa mo dahil sa ginawa mo. So kaya diyan nahaharangan yung purpose niya to use you as a clean vessel in this world. Amen. So stay away from sin. Stay away from sin. To keep it pure and clean, your vessel before God. Sabihin mo, mahirap mawala ang feelings kapag hindi mo nilayuan. Mahirap mawala yung feelings kung hindi mo nilayuan. Okay, para maging malinaw, no? Mahirap mawala ang feelings kapag hindi mo nilayuan. Kapag hindi mo nilalayuan yung sin, mahihirapan kang mawala yung feelings mo dyan. Nakuha po natin? Mahirap mawala ang feelings kapag hindi mo nilayuan. Stay away from sin. Stay away from sin. Yun po yung number 1 po natin. Na makikita po natin how to maintain our vessels clean. Stay away from sin. How to maintain our vessels clean before God? Number 2, ang sabi po dyan, build His Word into your life. Build His Word into your life. Sabi po sa aklat po ng 2 Timothy 3:16 and before that, kapag binild po kasi natin yung word ng Lord sa buhay natin, mapapanatili po natin i-maintain yung vessels po natin na clean. Amen. So ito po ay ang 2 Timothy chapter 3 verse 16. Cross-reference po siya ng verse 21 na binasa natin kanina. Sabi po diyan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scriptures inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Ganda, no? God used it to prepare and equip His people to do every good works. Amen. Ang gandang-ganda ng word. Sabi sa verse 6:17, God uses it. Ano yung it na sinasabi doon? The scriptures, o salita ng Panginoon, to prepare and equip His people, tayo po yun, to do every good works. Ang ganda po ng Word of God. Naniniwala po ba kayo? Maganda po ang Word of God, mga kapatid. Ang laki ng tulong po nito sa ating mga buhay. Higit lalo na yung sa spiritual life po natin. By the way, ang Word of God po pala, mga kapatid, is si Jesus mismo. Do you believe in that? Ang salita daw ng Lord is very useful. Sa binasa po natin, ano? Upang turuan tayo kung ano ang dapat natin gawin at kung ano ang katotohanan. At sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ipinapakita po niya sa atin, mga kapatid, kung ano yung problema mo sa buhay mo. Kumbaga para bang sa salamin, kapag tayo ay nakaharap sa salamin, ipinapakita po nito kung tayo po ba ay malinis. Kung mayroong pandumi o problema sa atin, kapag tayo nakatingin sa salamin. It will show you everything. Ang tanong, nagbabasa ka po ba tayo ng salita ng Panginoon? Ulitin po, wala ba hatang usap? Hello, nagbabasa po rin po ba tayo ng salita ng Panginoon? Amen, amen, amen. Only you and the Lord, mga kapatid, ang makakasagot po niyan. Ilang beses ka nagbabasa ng salita ng Panginoon? Once a day? Once a week? Once a month? Payag ka ba nun? Nakikinig ka lang ng Word of God every Sunday? Payag ka ba nun, kapatid? Kamusta naman ang spiritual life mo nun kung ganun? Okay, para mas lalo po natin maunawaan. Sino po ang nakapag-try na sa atin mag-diet dito? Anyone? Sino po nakapag-try mag-diet? Nag-even na nga. Sino po nakapag-try? Sige, taas mong kamay. Okay naman? Kamusta po? Kamusta po yung pagda-diet natin? Ang hirap, no? yung konti lang yung kinakain mo, di ba? Tapos parang ang feeling mo kapag konti lang kinakain mo, para kang nang lalata, para kang nang hihina, yan. Sino pa yung nakapag-try sa factory as a factory worker dito na kakain lang siya once a day? As a factory worker. Tapos kakain ka lang once a day,
Ano kaya ang magiging impact na sa katawan natin? Ang hirap po mag-work noon. Hindi ka rin makapag-focus sa ginagawa mo. Amen? Hindi mo magagawa yung role mo sa work mo na maayos. The whole day kung ganun ka lang kumain. Yung iba dito nauunawaan na yung sinasabi ko. Hallelujah. Now, sino naman po rito yung nakapag-try naman magmukbang? Puro pagkain ngayon tayo. Magmukbang yung matatamis, yung maaalat, lechon, samji. Sino yung nagutom sa sabi ko? Sino yung mga nagutom? Sino nagutom dyan? Kamusta after kumain ng mukbang, mga kapatid? Solve po ba? Solve po ba? Satisfied, dami mong energy. Feeling mo, I got the power. Yung iba, sobrang energetic, mga kapatid. Sino po dito yung kumakain thrice a day? Naku, mahina yan, bro. Ako nga 5 times a day. 5 times a day, Grabe kumain. Nakukuha niyo po ba ito? Nakukuha niyo po ba yung point ko rito, mga kapatid? Kamusta ang spiritual life mo? Baka na-over-diet ka na. Nag-over-diet na yung spiritual life mo. Amen? Sorry po i-claim nyo na lang po na ang Lord po yung nagsasalita po rito at ako po yung ginagamit lang na vessel ng Panginoon to deliver it for you. Okay? Paano ka magkakaroon ng lakas para magawa yung kalooban at purpose ng Lord kung hindi ka naman nagbabasa ng salita ng Panginoon? Kung ikaw ay nanghihina. Amen? Kung ikaw ay palampalampa at wala kang lakas to do His work, to do His purpose to your life. Amen, mga kapatid? Paano ka magkakaroon ng lakas? Madali kang babagsak, madali kang matatalo, madali kang lalampalampa ka, kung hindi ka busog at puspos ng kanyang mga salita. Spiritual life, ang sinasabi ko po rito. Balikan natin yung kanina, once a day ka lang nakakapakinig ng Word of God, kung ikaw man ito. Pero hindi ko sinasabing ikaw yon. Ikaw lang at ang Lord nakakalam nun. Amen? Payag ka ba na pinapakain ka lang ng iba once a week? Papayag ka po ba nun? Naghihingalo na yung spiritual life mo, kapatid. Naghihingalo na yan. Mga kapatid, basahin mo ang salita ng Diyos araw-araw. Ang init. Basahin po natin ang salita ng Panginoon araw-araw. Ano ang sabi ng John chapter 6 verse 35? Basahin po natin. Ang sabi po ng John chapter 6 verse 35, Jesus replied, I am the bread of life. Whoever comes to me, babasahin ang word, will never be hungry. Pangalawa, whoever believes in me will never be thirsty. Yan yung mukbang. Yan ang mukbang. Dapat yung nagmumukbang, mga kapatid, yung nabubusog, yung spiritual natin. Yung physical naman natin yung nagda-diet. Amen, mga kapatid? Dapat ganyan po dapat ang ating pong routine. Magkaroon po tayo ng disiplina bilang mga anak ng Diyos. Magkaroon po tayo ng disiplina. Now, kung tayo po ay nagbabasa naman ngayon ng kanyang mga salita, sabihin natin araw-araw tayo nagbabasa, kakamustahin ko lang po kayo, nauunawaan po ba natin? Minsan hindi. Minsan hirap mo na. Yung iba, ginagawa ko naman yung tips ng mga pastor, ng mga ibang kapatiran, na basa, dapat kailangan ko daw basahin paulit-ulit para mas maunawaan ko. Magkaiba po yun. Minsan, hindi mo talaga mauunawaan. Mga kapatid? Let me teach you a little, mga kapatid. Magkaiba po ang reading sa seeking. Magkaiba po ang reading sa seeking. Ang reading, mga kapatid, anyone can do that. Kahit si Satan nagbabasa po yan ng word. Kaya nga, kaya din niyang mag-memorize kasi nung tinukso niya ang ating Panginoong Yesus, di ba, meron siyang mga sinabi na word of God. Amen? Lahat po ay kayang gawin yan. Ang reading, informational and knowledge purposes lang po yan. Kapag ikaw ay nagbabasa lang. Ang mangyayari nun, knowledge purposes at informational lang ang ginagawa mo. Kapag seeking naman, ito po ay transformational. Amen. Transformational po yan. If you seek Him, mga kapatid, while you are reading, He will show you up and He will transform your life. Amen. Ganun po ang mangyayari. Kaya kapag once na magbabasa po tayo ng salita ng Panginoon, hindi lang po reading yung ginagawa natin, dapat sinisik po natin ang ating Panginoong Yesus. Ayan. Ganun po dapat tayo. Mahirap mawala. Amen. Sabihin po natin ulit, mahirap mawala ang feelings kapag hindi mo nilayuan. Mahirap mawala ang feelings kapag hindi mo nilayuan. Kapag hindi po natin nilayuan ang Word of God, mahihirapan po tayo mawala yung feelings natin sa salita po ng Panginoon. Dapat maging ganun po tayo.
Build His Word into your life para ma-maintain po natin yung pagiging clean vessel po natin before God, mga kapatid. Yun po yung pangalawa. Ano po yung una? Stay away from sin. Number 2, build His Word into our life. Amen. Para ma-maintain po natin na maging clean vessel po tayo before God. And lastly, how to maintain our vessel clean before God. Number 3, allow the Holy Spirit into your life. Amen. Allow the Holy Spirit into your life. Kapag inalaw po natin ang Holy Spirit sa buhay po natin, mapapanatili po natin na clean ang vessels po natin before God. Romans 8, chapter 8, verse 14. Ang sabi po dyan sa Romans chapter 8, verse 14, for all who are led by the Spirit of God are children of God. Sa Tagalog, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ganda ng pangako dyan, ha? Okay. Are you willing, ang tanong ngayon, are you willing, mga kapatid, na ialaw ang Holy Spirit sa buhay po natin? Amen. Let's see, mga kapatid, kung ano-ano yung mga work ng Holy Spirit sa buhay po natin. Okay? Supportahan muna po natin yung topic natin, yung 1 at 2. Okay, ano yung number 1? Stay away from sin. So, allow the Holy Spirit to convict us. Amen. Yan ang work ng Holy Spirit, to convict us. Basahin po natin John 16 verse 8. Sabi po dyan, and when He come, the Holy Spirit, He will convict the world of its sin and of God's righteousness and of the coming judgment. Amen. Once na naligtas na po tayo at tinanggap na po natin yung banal na Espiritu, amen, hindi na po tayo magiging komportable. Hindi na magiging komportable yung buhay natin, mga kapatid, sa kasalanan. Dahil 100% iko-convict ka ng Holy Spirit kapag tayo gumagawa ng kasalanan. Nararanasan niyo po ba yun? Nako, teka lang. Magtaka ka kapag hindi mo nararanasan yung conviction ng Lord kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Magtaka po tayo kapag wala pong conviction. Baka naman may kalyo na yung puso mo. Medyo na-enjoy mo na yung paggawa ng kasalanan. Puso mong bato. Pero kung ikaw naman ay nararanasan at nararamdaman mo yung conviction ng Holy Spirit kapag ikaw ay nakakagawa ng kasalanan, congratulations. Congratulations. Kasi the Holy Spirit is still working into your life. Amen. Nag-work po yung Holy Spirit sa iyo. At inaalaw mo yung Holy Spirit na i-convict ka. Kung ikaw ay kino-convict naman ng Holy Spirit, mag-response ka naman. Mahirap doon, kino-convict ka na ng Holy Spirit, mali yan ginagawa mo. Gawin ko muna. Parang ang sarap gawin Wait lang, tas balik mo na lang. Hindi po ganun. Dapat po, tama po yung response po natin. Kailangan, i-allow po natin yung Holy Spirit na i-convict po tayo to maintain our life pure sa ating Panginoon. Amen. And allow the Holy Spirit na i-remove yung mga hidden sin na meron po tayo sa ating mga puso. Amen. Allow the Holy Spirit, kung meron man yan. Ano bang meron po? Baka meron po tayong mga anger issue dyan, unforgiveness issue, baka meron po tayong mga envy issue dyan, at kung ano man issue man meron dyan sa puso mo, allow the Holy Spirit na i-convict ka at para ikaw ay baguhin ng ating Panginoon. Amen. Allow the Holy Spirit to convict you. Number 2 na topic na point natin kanina, build His Word into your life. So allow the Holy Spirit to guide or to teach you, mga kapatid, sa kanyang mga salita. Sabi po sa John chapter 14 verse 25 to 26, I am telling you these things now while I am still with you. But when the Father sends the Advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Ipinangako ng Diyos ang banal na Espiritu, the Holy Spirit sa atin, para i-remind tayo sa teachings of Jesus. Amen. Alam niyo po na sobrang dami po yung gustong sabihin sa atin ng Panginoong Hesus nung panahon niya, nung time na yon. Marami siyang gustong sabihin sa mga tao. Pero sabi niya, hindi niyo pa mauunawaan yan ngayon. And later on, kaya ito ang Holy Spirit ang siya magtuturo po sa atin. Sa lahat-lahat ng katotohanan na mababasa po natin sa kanyang mga salita. At kung i-allow po natin ng Holy Spirit, kapag tayo po yung nag-aaral ng salita ng Panginoon sa ating mga buhay,
watch this mga kapatid, ida-drive po niya tayo to read His Word. Pangalawa, i-reveal po ng Holy Spirit sa atin kung ano po yung Word of God, kung sino po yung tinutukoy niya, o kung ano po yung nilalaman ng kanyang mga salita, which is si Jesus Christ, mga kapatid. Allow the Holy Spirit, mga kapatid, to teach you and to guide you sa pagbabasa ng kanyang mga salita. And lastly, allow the Holy Spirit into your life, amen, to lead you. To lead you. Ano po yung tinutukoy niya dito na to lead you? Na work ng Holy Spirit. Ang sabi po sa Acts chapter 16, verse 6 to 7. Next, Paul and Silas traveled through the area of Phrygia and Galatia because the Holy Spirit had prevented them from preaching the word in the province of Asia at that time. 17. Ay, meron pa ba? Then coming to the borders of Mysia, they headed north from the province of Bithynia. But again, the Spirit of Jesus did not allow them to go there. Okay? Sa text po na binasa natin yan, mga kapatid, kung mapapansin po natin, mga kapatid, si Apostle Pablo at si Silas, malinaw na sila ay inililid ng Holy Spirit to go to Macedonia. Anong gagawin nila? To preach and to teach the Word of God. Amen? Kahit na hindi nila intensyong pumunta doon sila dinala ng Panginoon through the Holy Spirit. Inililid po nila, yun po yung gusto kong ipunta doon. Inililid po sila ng Holy Spirit. And God will lead His people, amen, tayo po, ililid po tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang banal na Espiritu. Kung ano po yung gagawin po natin. Ililid po niya tayo sa iba't ibang mga nais po niya ipagawa sa atin. We don't know kung saan kanya ililid. Holy Spirit para gamitin ka as a clean vessel. Hindi po natin alam kung ano po yung purpose niya. Ang iba ay, minsan siguro yung iba, inililid niya upang maging pastor. Yung iba naman, inililid niya para magturo o mangaral ng kanyang mga salita. At sa iba't iba pang mga ministeryo. Hindi po natin alam yon. And now, allow Him. Mga kapatid, i-allow po natin yung Holy Spirit to move upon our life. Sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Like Paul and Silas, amen? Sumunod lang po tayo katulad po nila. Kung ano po yung nais ipagawa po sa atin ng Holy Spirit. So, para ma-maintain po natin yung clean vessel, ano po yung tatlo po? Ano po yung pangatlo? Allow the Holy Spirit into our life. Ano po yung una? Allow the Holy Spirit to convict us. Pangalawa, allow the Holy Spirit to guide us, to teach us. And last, allow the Holy Spirit to lead us. Amen. Nakita na natin ang kahalagahan kung bakit importanteng maging clean vessel before God. Because, kanina ano yung dahilan kung bakit ano yung kahalagahan, bakit kailangan maging clean vessel po tayo? He is holy. So we need to become holy para magamit ng ating Panginoon to prepare us to His purpose. Pangalawa, nalaman naman natin ngayon kung paano i-maintain. Amen? I-maintain ang pagiging clean vessel natin before God. Ano po yung una? Para ma-maintain po natin ang vessel po natin clean. Number 1, stay away from sin. Number 2, build His Word into your life. Number 3, allow the Holy Spirit into our life. If we become pure now, mga kapatid, pure na tayo, clean na tayo, malinaw na sa atin about ang bagay na ito sa pagiging clean vessel, in front of our Master, mga kapatid, we are now ready. We are now ready to use in every good works. Are you ready to use you, mga kapatid, sa tulong para sa ating Master? Amen. Maybe ang ilan sa atin ay hindi pa handa. Amen. Maybe yung iba naman sa atin nag-aalinlangan pa. Maybe yung iba naman ay natatakot pa. Baka yung iba sa atin, yung iba baka gusto mo na lang magpaayos at magpalinis sa ating Panginoon. Amen. Pero kung sakaling dumating ka man sa tagpo na ikaw ay ready na, and you are prepared as a clean vessel na, mga kapatid, kung ikaw ay ready na, magpagamit ka para sa ikalulahati ng kanyang dakilang pangalan. I want to end up here, mga kapatid. Naalala niyo po yung story ni Peter? Naalala niyo po yung story ni Peter na naglakad siya sa tubig? Remember the story? Yung lumubog siya dahil sa pag-aalinlangan niya. Okay. Hindi ko na po siya kukunin lahat na yung kabuuan ng story. Meron na po akong gustong kunin dito.
Sa part po na ito, nakita nila si Jesus na naglalakad sa tubig. Tama? Sila ay natakot at sila ay nag-iyakan. Nakita nilang may naglalakad sa tubig, si Jesus Christ, natakot sila at sila ay nag-iyakan. At ang sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako to. Nasusundan po natin. Ito na tayo. Sinabi ni Peter kay Jesus, ito na sinabi ni Peter kay Jesus, Lord, if it is you. May verse tayo dyan, bro. Yung sa Matthew. Ito yung sabi ni Pedro. Sabi ni Peter, then Peter called to him, Lord, if it is you, if it is really you, tell me to come to you. Tapos, walking on the water, yun. If it is you, tell me to come to you, walking on the water. Ang sabi ni Pedro, Lord, kung ikaw nga yan, sabihin mo sa akin na pumunta ako sa iyo at maglakad sa tubig. He doesn't say, hindi niya sinabi dyan na, I want to come to you. Kasi kapag I want yung sinabi niya, I want to come to you para maglakad sa tubig, siguro ang magiging motive or purpose niya is magpasikat, o kaya ko rin maglakad sa tubig. Nakuha po ba natin? Hindi po niya sinabi yun. Sabi niya dyan, if it's really, tell me. Sabihin mo sa akin na pumunta ako dyan sa iyo. Tell me to come to you. Kasi kapag ganyan ang sinabi niya, mga kapatid, kapag tell me to come to you, ang ibig sabihin sa ibang translation, allow me to come to you. Sa Tagalog, hayaan mong ako'y pumunta sa iyo. Amen? Peter is saying, he is willing to come with Jesus. Willing, yung puso ni Peter, gusto niya na pumunta siya kay Jesus. Amen? In other words, Peter is saying, he is willing to come with Jesus. He want with Jesus. Allow me to come with you, Lord. Amen? He want with Jesus. Allow me to come with you. Basta kasama kita, Lord. Kung nandyan ka man sa ministry, Lord, tell me. Sabihin mo sa akin, allow me to come with you. Basta kasama kita. Use me, Lord. Kung nasa mission ka man, allow me to come with you. Use me, Lord. Amen? Kung nandyan ka man sa music ministry, allow me to come to you, Lord. Just use me, Lord. Amen? Kung nandyan ka man sa iba't ibang klaseng ministeryo, mga kapatid, sa media man, sa kitchen, sa usher, sa lahat ng ministry na meron po tayo, mga kapatid, kung nandyan ka, Lord, allow me to come to you and use me. Amen? Anong sagot ni Jesus? Just one word. Come. Come. Dapat ganyan po tayo, mga kapatid, ka-on fire. Ganyan po dapat tayo ka-on fire sa Panginoon. Dapat ganyan din po tayo ka-on fire sa purpose ng ating Panginoon sa ating buhay. Dapat ganyan po tayo ka-on fire sa kanyang gawain, mga kapatid. Amen? At mas masarap maging on fire sa Panginoon, sa Lord, kung tayo po ay clean and pure vessel sa kanyang harapan. So ito po yung pinaka challenges sa ating mga kapatid, maging pure vessel or maging clean vessel tayo sa ating Panginoon para maging ready na tayo sa ating master para gamitin tayo sa kanyang purpose, to do good works at sa kanyang mga gawain. So yun lamang po, mga kapatid, nawa ay pinagpala po tayo ng ating Panginoon sa kanyang mga salita sa araw na ito. Let us to become clean vessel before God. Amen. Sige, tayo po lahat tayo tumayo. Palapakan po natin ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Tayo mo dumalangin sa ating Panginoon. Magpasalamat sa pamamagitan ng panalangin. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa mga oras ito. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at katapatan sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord, na aming pong nabasa, na pag-aralan at na-meditate, Panginoon, sa araw na ito. Alam ko po, Panginoon, na may kinausap ka sa bawat isa sa amin, O God. Alam ko po na may mga challenge ka sa bawat isa sa amin. Lord, salamat, Panginoon, na nalaman po namin na kailangan po namin maging clean vessel, Panginoon, before you. Lord, salamat, Panginoon, dahil pinakita mo kung paano po namin i-maintain ang pagiging clean vessel, Panginoon, sa iyong harapan. Because you have a purpose to every one of us, Panginoon. Lord, kung
Kung meron man po kayo nakikitang kasalanan, karumihan na sa aming mga puso, Panginoon, na hindi po nagiging kalugod-lugod sa iyo para magamit mo, Panginoon, sa iyong gawain, sa iyong purpose sa mundong ito. Lord, hinihiling po namin, Panginoon, na pakalinisin niyo po nawa kami. Alisin niyo po nawa, Panginoon, na lahat ng mga kasalanan na meron kami. Tulungan mo kami, Panginoon, kung kami ay dadating masatagpo, Panginoon, na makakaranas ng mga problema, ng mga temptation man, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na tumakbo, umalis sa mga kasalanan sapagkat hindi po namin ito kayang labanan, Panginoon. Kaya, Panginoon, help us, Panginoon, na ma-overcome po namin ang mga bagay nito. And Lord, we pray, Panginoon, na i-abide po namin ang buhay po namin, itali po namin ang mga buhay namin sa iyong mga salita, Panginoon, para ito po ang siya magiging gabay po namin kung paano po kami mabuhay sa mundong ito. Yung mga salita, Panginoon, ay punong-puno ng kaalaman, punong-puno ng wisdom, Panginoon, kung paano po kami mabuhay sa mundong aming ginagalawan, Panginoon, para ma-maintain po namin ang pagiging pure at clean vessel, Panginoon, sa iyong banal na harapan, O God. Salamat po ng marami, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na pinagpala mo ang bawat isa sa amin sa araw na ito. Naniniwala po kami, Panginoon, na magiging pagpapala po lalo ito kung ito po ay aming maisa sa pamuhay sa aming mga buhay, O God, sa pang-araw-araw na buhay, O God. Salamat po ng marami. Pinupuri ka namin at dinadakila sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God.